meron kaming warrant of arrest sa'yo, Pedro. O, tapos si Pedro, siyempre, ayaw naman pares mga tol, no? Halimbawa, yung kawali, no? Ganun siya sa'yo. Huwag ka lalapit. Huwag niyo kong arestuhin. Papaluin kita. Halimbawa, ganun yung sabi mga tol. Tapos ikaw na pulis, sobrang takot mabukulan. Kasi kakapagupit mo lang, kakapafacial mo lang, may date pa kayo ng jowa niyo mamayang gabi. Binaril mo ngayon mga tol. Kawawa si Pedro, patay mga tol. Siyempre, binaril mo eh. Hindi ka criminology students or aspiring police officers pag hindi mo kilala si Wangbu Virus. Wangbu na siluk, malupit siya. Wangbu na siluk, magaling siya. Wangbu na siluk, pangastig niya. Daming aral mapupulot, manood ka na. Hello mga tol, it's Wangbu Virus time again. Kumusta naman kayo dyan mga baby virus ko? Ha? Ako ngayon mga tol, meron akong gustong i-share sa inyo kasi meron ako nakitang libro mga tol. Nakalkal ko dun sa baul. Hindi ko nga alam kung sinong may-ari nito. Hindi ko alam paano napunta sa akin to. Pero may nakita ako rito, Police Examination Reviewer. So, ang author niya si Sir Orlando Obispo Yebra Jr. So, sa reviewer na to, dalawa na no, entrance exam, saka pang promotional sa Napolcom. Yun mga tol, yung mga gustong mag-take ng Napolcom exam. Marami namang reviewers mga tol sa online na mabibili, sa Lazada, sa Shopee. Marami rin mga tol. Ngayon, meron akong gustong i-share sa inyo mga tol, yung Police Operational Procedures. Yan, pwede nyo yung ma-download mga tol. O baka may nagtatanong anong laman itong anong coverage ng ng reviewer na to. Nakita ko dito mga tol, kung magte-take kayo ng Napolcom entrance exam. Yun nga, kaya nga hindi ako nag-take ng Napolcom entrance exam kasi may mga mathematics mga tol. No? So yun, ang nakita ko rito, para may idea kayo mga tol kung ano yung dapat yung aralin. Unang-una, English vocabulary. Yan mga tol. So, mag-search na kayo dyan sa Google kung wala kayong reviewer na nabili. Nandyan naman lahat sa Google mga tol. So, mag-aral kayo about mga vocabulary. Ito pala mga tol, sa vlog natin, kung minsan mapansin nyo, pag nag-explain ako, medyo nahirapan nga ako mag-explain mga tol kasi ang gusto kong style ng pag-explain elementary style. So, ini-imagine ko, every time na nag-explain ako, ang ina-explainan ko, elementary. No, kasi inisip ko wala talaga siyang idea, so kailangan i-explain ko sa pinakamadaling paraan niya na maiintindihan kasi alam ko naman mga tol, maraming nanonood sa akin dito na mga bata pa. Diba? Mga elementary pa lang, high school, senior high na wala talagang ka-idea na gustong matuto, di ba? Kasi plano nila later on magpupulis to talaga sila. Grado ka tol, ha? Kung yun ang plano mo tol, tama yan na nandito ka sa channel natin kasi yun naman din talaga ang purpose ko, no, na matulungan kayo na matupad yung pangarap nyo na maging pulis. Ngayon, yung iba dyan siguro graduate na, iba may graduate na ng ibang course, hindi lang criminology, tapos nagkatrabaho na. So yun, mas madali na nilang maintindihan. So siguro minsan, baka mabagalan din sila sa explanation ko kasi nga mataas na yung level ng education nila. Bahala na kayo sa buhay nyo. Basta ako, mas gusto kong i-prioritize yung mga bata, no, na pangarap magpulis. So, pagpasensya nyo na kung explanation ko minsan mabagal, medyo hinahalongkat ko pa yung pinakamadaling paraan ng pag-explain kasi para talaga sa kanila to. Yung mga estudyante ng criminology, ayan, gusto ko rin tulungan kasi alam nyo, every board exam, maraming bumabagsak mga tol kaysa sa pumapasa. Isa naman din talaga ang dahilan yan. No? Kinulang sa pag-aaral, di ba? So, yun, gagawa ako siguro ng vlog. Dadagdagan natin yung sa playlist natin na Galawang Top Notcher. More mga lectures mga tol, singit-singit natin kasi importante din yan. Hindi pwede puro bulahan lang tayo dun sa vlog natin. Dapat may matututunan din kayo sa academics. Ayan, so, yun na, sa PNP Napolcom entrance exam, yun, vocabulary, number 1. Tapos, may nakita ako ritong numerical reasoning. Naku, mathematics mga tol, ito talaga pinakaayaw ko sa lahat. So, yan, mag-search na kayo about numerical reasoning. Yan, sa YouTube, madami yung tuturo dyan about numerical reasoning. Tapos, may nakita rin ako ritong about constitution mga tol, no? Basahin niyo yung constitution, pag-aralan niyo mabuti kasi maraming tanong about constitution. Pasok yan sa general information. Tapos pala yung meron pa logical reasoning. So bali 4. Vocabulary, numerical reasoning, logical reasoning, saka general information. So yan mga tol, i-search nyo lang yan sa YouTube or sa Google.
mga lessons about dun sa sinabi ko. Sa general information, sabi ko nga, constitution, tapos samahan nyo na rin ng mga tol, criminal justice system. So, kung pulis na kayo at mag-take kayo ng promotional exam sa NAPOLCOM, ito naman ang laman. Analytical ability, English pa rin to mga tol. Kunti lang yan. Tapos, general information din. May mga constitution din yan. Tapos, criminal law and special laws. So, napapasok yung revised penal code sa mga special laws, yung mga Republic Acts, mga PD, mga presidential decrees, mga tol. Tapos, yung PNP operations, nandiyan na yung mga about sa warrant of arrest, search warrant, hot pursuit. Tapos, meron din na PNP administration. Naman yung mga pag kakakaso ka na, sana magpa-file ng complaint. Tapos, andyan na rin yung mga topics about dun sa Republic Act 6713, yung mga ethical standards for public officials and employees. Yan, mga yan. So, kung hindi ka pa pulis, huwag mo na intindihin yan. Yung ka muna sa entrance exam, paano mo ipasa. Pero kung board exam passer ka na, kahit saang course, hindi mo na kailangan yan. So, ito nga mga tol, dahil kasama nga dito sa reviewer, yung police operational procedures. So ito yung sinasabi naming Bible sa PNP mga tol, Bible ng police, kasi nandito na lahat sa police operational procedures. Yung mga dapat mong gawin in case na ma-encounter mo yung mga ganitong pangyayari. Sa demolition, sa pag-arrest, pag-serve ng search warrant. So ito na yung parang guide mo. So unang-una sa police operational procedures, yung rule 1, police blotter. Ano ba yung police blotter? So, sabihin na lang natin na kung nakapunta na kayo sa police station mga tol, meron yung malaking logbook. Parang ganitong logbook. Parang ganito Pero yung usually sa police station, yung mas malapad, malaki. No? So, doon sinusulat yung mga complaint o kung ano man mga report nila doon. So, sabi rito, each PNP operating unit shall maintain an official police blotter. For all types of operational and undercover dispatches shall be recorded containing the 5 W's and 1 H of an information. So ito mga tol, pag criminology yung course mo, pag-aaralan nyo to sa police investigation subject, at pag naging police na rin kayo sa training center, ito tuturo rin to mga tol. So importante yung 5 W's and 1 H. So yun yung guide mo pag maggagawa ka ng report, no? Dapat nandun yung who, what, where, when, and why, and how. Hindi yun mismo yung susulat po mga tol. Guide mo lang yun, no? Who, sino yung nagre-reklamo, sino yung inirereklamo, what, ano ba yung nirereklamo, where, saan, when, kailan, di ba? Why, bakit nagre-reklamo, and how, paano nangyari yung inirereklamo niyang issue niya, di ba? Kung ano man yung problema niya sa buhay. So, itong blotter, mga tol, dito rin sinusulat yung sabi nga mga dispatches. Halimbawa, nagresponde si Pedro sa Kasiwan, magbablatter sila mga tol na itong oras, umalis sila sa police station at nagresponde sila doon sa Mars, ganyan. O, nakablatter yan mga tol. So, lahat ng kilos dun sa police station, usually, binablatter para may record mga tol, diba? Sabi rin dito mga tol, a separate police blotter, however, shall be maintained for crime incident reports involving violence against women and children, and those cases involving a child in conflict with the law to protect their privacy. No, pursuant to yung mga batas ng Anti-Violence Republic Act 9262, saka yung Republic Act 9344, yung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. O ano ba tong mga to? So, di ba sabi natin kanina, dapat may logbook sa police station. So, dapat dalawa yung logbook mga tol. Yung isa, yung pwedeng mabasa, kahit sino makabasa, pwede. Kumbaga, public. Nandun lang yun sa desk officer. Pagpasok ng police station, makikita mo agad yung logbook na yun. Yung isang logbook mga tol, medyo nakatago yun mga tol, nandun yun sa sa office nung natawag naming Women and Children Protection Desk. Yan, dyan mga babaeng pulis yung mga naka-assign mga tol, kasi yung mga kaso na nandyan, kasi yung mga involving din yung mga babae saka mga minors. Halimbawa, kasong rape, doon mo yun ibablatter. Hindi pwede dun sa isang logbook sa labas kasi mabasa ng iba, di ba? O, hindi pwede kasi sabi dun sa batas, lahat ng information about sa kaso ng babae saka ng mga bata,
Dapat private yun mga tol. Oo, may privacy. Pag sinabi namang bata mga tol, ano bang kinoconsider nating minor, di ba? Sabi diyan, dapat below 18 years old. So, kung 18 ka na, hindi ka na makonsider na minor, di ba? Kasi 18 ka na eh. Sabi below eh. So, 17 pababa, di ba? Pero, meron pang isang kinoconsider na minor mga tol na kahit 19, 20, 25, 35, ano naman edad niya dyan, 50. Consider pa rin siyang minor if, yung may mga problema sa pag-iisip mga tol, or yung mga natawag nating mga person with a mental disability na kinoconsider silang minor o bata kasi nga yung pag-iisip nila is pang bata pa, di ba? Kumbaga wala pa silang tamang pag-iisip para maintindihan yung mga bagay-bagay kasi nga may problema sila sa pag-iisip. So, kinoconsider natin silang minor. Next naman tayo dun sa Rule 2, Police Uniform. All members of the police force reporting for duty shall wear the authorized and prescribed uniform. Police officers shall at all times appear presentable, smart, well-groomed before the public. So ito, madali naman itong maintindihan mga tol. Sabi lang dito, dapat yung isusuot mo, yung authorized saka yung prescribed uniform. Hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong uniform, di ba? So, kung ano yung sinusuot na uniform ng police, di ba? Dapat, yung pang police na uniform susutin mo. Hindi pwede yung pang taas mo, nakagawa ka, yung blue na polo, tapos sa baba mo, naka-camouflage ka. Oh, ang ganda ng combination mo, di ba? Hindi pwede yun kasi hindi naman yung prescribe. Dapat, susunod tayo dun sa tawag naming tamang bihis. Hindi pwede ipagpalit-palit mo yun ng suot. Hindi pwede na ang sombrero mo na gagamitin sa gowa mo ay yung lousy hat na pang camouflage. Hindi yung pwede. Susundin mo lang yung prescribed uniform. Excuse me po. Sabi pa rito, di ba, dapat pag pulis ka, presentable ka. Siyempre naman, di ba? Ano naman yung pulis ka tapos haba ng bigote mo dyan, kakausap ka sa public. Hindi pwede yan sa atin, di ba? Tapos sulat-sulat ka dyan sa logbook, tapos yung kuko mong haba-haba, puro lupa pa, di ba? O, hindi pwede yan kasi hindi yan presentable sa public, di ba? Tapos, wala kang gupit. Dapat sabi rito, di ba? Well-groomed. Dapat, maayos naman yung gupit mo. Hindi naman kailangan na sad-sad talaga rito, yung parang dito lang natira. Hindi naman yun mga tol na required. Buti kung trainee ka pa, di ba? Pag hindi ka na trainee, pwede na yung barbers mga tol. Kasi sabi nila dyan, yung buhok mo hindi sasayad sa tenga mo, no? Pag lalaki ka, tapos pag babae ka naman, dapat nakatali mga tol. Tapos minsan lalagyan pa yan ng hairnet. Dapat hindi sasayad sa kwelyo ng uniform. So, rule 3 natin, police notebook and pen. So, yan, dapat, syempre, lalo na pag sa patrol ka ma-assign, may mga biglaang dispatch, may mga biglaang mga pangyayari dyan, dapat nasusulat mo mga tol, yung kanina, yung 5Ws and 1H, diba? Syempre, pagdating mo sa police station, pagtatanungin ka, nung nandun, makakalimutan mo na, diba? Kasi, buti kung may photographic memory ka dyan, may imagine mo kung ano yung nangyari, diba? Kung anong oras ba yun, kung sino ba yung tao. So, dapat may dala-dala kang ballpen, saka maliit lang na notebook. Huwag mo magdala ng malaking logbook, nagpapatrol ka, tapos ganito yung dala mo, diba? Laki-laki. Maliit na notebook lang, pwede lang sa ibulsa. Doon naman tayo sa Rule 4, Inter-Unit Coordination. Ito, hindi ko na basahin, masyadong mahaba mga tol. So, sa madaling salita, magko-coordinate tayo every time na meron tayong operation sa hindi na natin sakop na jurisdiction. Halimbawa, Police Station 1, ito lang yung mga barangay na sakop niya. Police Station 2, ito na yung mga barangay na sakop niya. O ngayon, magkakaroon tayo ng operation na, Police Station 1 tayo. Tapos yung, meron tayong warrant of arrest. Arrest tayo natin si Pedro. Tapos nandun siya nakatira sa sakop ng Police Station 2. So, sa madaling salita, parang mag-coordinate ka lang, mag-inform ka lang dun sa taga Police Station 2. Na ganitong araw, mag-operate kami dyan, bilhin namin si Pedro. Para alam lang nila mga tol. O, pwede rin, merong personnel na or taon la doon na sasama sa inyo na taga Police Station 2 para mag-aresto kay Pedro. Kasi pag hindi tayo nakipag-coordinate mga tol, halimbawa, pag-arresto natin kay Pedro, lumaban si Pedro, nagkabarilan halimbawa,
Para hindi naman masyak yung mga taga police station to. Kasi mamaya, makapag-respond din nila doon. Kapag kamalan pa kayong kalaban kasi nagbabarilan, so minsan hindi nila alam kung sino ng kalaban doon sa hindi, di ba? Kasi baka, syempre, minsan merong nakasibilyan, di ba? Na nagsusurveillance din pala doon. Syempre, tumulong doon sa kasamahan niya. Pagbarilan kay Pedro, halimbawa, may mga kasama rin si Pedro, ang dami nila. So, yung nagresponde, hindi na malilito kung sino yung kakampi dyan o hindi. Di ba? Kasi na-inform na sila na mag-ooperate kayo doon. Or merong taga-police station 2 na sumama dun sa mga taga-police station 1. So, madaling salita lang mga tol, para hindi magkalabo-labo yung operation. Ko-coordinate lang tayo. Ito naman tayo sa Rule 5, Basic Requirements of Police Intervention Operations. So, sabi rito, all police intervention operations, kagaya ng mga arrest, mga raid, mga search and seizure, checkpoint, demolition, civil disturbance management, shall be conducted. May 3 requirements mga tol, pag magkakandak tayo ng mga ganyan. Unang-una, dapat with a marked police vehicle. So, sa madaling salita lang mga tol, lahat ng operation, lahat ng gagawin ng police na trabaho, dapat gagamit sila ng marked police vehicle. Ano ba yung sabihin ng marked police vehicle? Yung nakikita nyo dyan, sasakyan ng mga police na nakalagay police, tapos sa taas merong ilaw na blue sa red, wang-wang. Yan yung marked police vehicle. Hindi pwedeng mag-operate tayo, tapos gamit natin yung kotse mo, yung kotse niya, yung tricycle niya, yung motor niya. Diba? Hindi tayo ma-identify mga tol, diba? So, dapat, marked police vehicle ang gagamitin natin. Tapos sabi dyan, preferably led by a police commission officer. So, dapat daw, ang leader natin opisyal mga tol. Ano bang rango ng opisyal, no? At least with the rank of police lieutenant, teniente mga tol. Pero hindi naman yan absolute rule mga tol. Sabi lang naman dyan, preferably. Paano kung walang bakanting opisyal? Halimbawa, lahat ng opisyal wala, busy, isa nag-schooling, no, nag-seminar, isa nasa conference or ano, may importanteng official duties din na inatinan. Pwede na yung most senior na kasamahan nyo na police. No? Yung medyo mataas-taas naman yung rank kahit hindi siya official. So, pwede na siya maging team leader. Yan. So, pangatlo, yung letter C, with personnel in prescribed police uniform. So, dapat naka-uniform pa rin mga tol. So, pansin nyo sa checkpoint, di ba? Sa checkpoint, merong marked police vehicle. So, minsan motor lang nandyan. Minsan yung patrol car. Tapos, hindi pwedeng mag-isa ka lang mag-checkpoint, di ba? Dapat meron kang team leader. Tapos, naka-uniform. Wala namang pulis na nag-checkpoint ng hindi naka-uniform, di ba? Dapat naka-uniform. So, anong purpose nun? Bakit kailangan yung mga yan? Para ma-identify ng tao na pulis yung nagkakandak ng checkpoint. Malayo pa lang, makita mo na, uy, mga pulis. Kasi kung may checkpoint dyan na hindi naka-uniform, uy, balik. Baka kalaban, di ba? Ayun, ganun. Okay, sa Rule 6 tayo mga tol, warning by use of megaphones. Ito mga tol, hindi sa lahat ng panahon nakakagamit tayo ng megaphone. So, imagine niyo ganitong situation. 4 kayo, nagpapatrol kayo, tapos merong sumigaw ng magnanakaw, di ba? Ganun. Tapos nakita niyo may tumatakbo, dala-dala yung bag, tumatakbo, lalaki, tapos dalang bag, kulay pink, pababae, tapos sinahabol ng babae. Magnanakaw, di ba? So, kayo ngayon na pulis, siyempre matataranta rin kayo minsan mga tol, di ba? Yung hinto. Observe. Tapos siguro may hahabol dun sa sa magnanakaw, kung sino man sa inyo. So, minsan mga tol, hindi mo na maiisip yung megaphone, di ba? Unang-una, tanungin niyo muna kung meron bang megaphone dun sa patrol na dala-dala nyo. Di ba? Pangalawa, kung kukuha ka pa ng megaphone, baka malayo-layo na yung natakbo ng tao, di ba? So, habulin mo na. So, minsan, hindi na natin nagagamit yung megaphone. Pero merong mga activities na dapat gumamit talaga ng megaphone. Kagaya nung meron kami tatawag na Oplan Yaw-Yaw. Yaw-Yaw, yung parang magbunga nga. Kung pupunta ka dun sa mga terminals, palengke, Hoy, kayong mga tao dyan, magsuot kayo ng face mask, face shield, at social distancing, bla bla bla. Ganon. Siyempre lang naman magsisigaw ka sa palengke tapos wala ka megaphone. Mga kasara ulo, diba? Gamit ka ng megaphone, mga tol. Okay, next. Rule 7 tayo mga tol. Warning shots. Sabi rito, the police shall not use warning shots during police interventions.
Nabawal mga tol, no, na mag-warning shot. Doon naman tayo sa Rule 8. Ito, magandang topic mga tol. Sabi rito, use of force. Paggamit ng puwersa. So, sabi rito, the police officer must first issue a warning before he could use force against an offender. The warning is issued for the police officer to identify himself and to give opportunity to the offender to surrender. So, ano ba yung sabi? Hoy, tigil! Pulis to! Warning ba yun? Ayan, pwede yung mga gano'n, no? Issue ka ng warning. Tigil! Dapat! Taas ang kamay! Oh. Pulis to! Ganyan. O, nag-issue ka ng warning. So, as a general rule, mga tol, dapat magbibigay tayo ng warning, di ba? Pero may mga instance na hindi na natin kailangan magbigay ng warning kasi pag nagbigay ka pa ng warning, dead bull ka na, di ba? Sabi rito, the duty to issue a warning is however not absolute. The directive to issue a warning is necessary only in situations where several options are still available to the police. But in cases where the threat to the life of a police officer is already imminent, baga yung panganib, no? Andyan na, hindi na mapigilan mga tol, no? And there is no other option but to use force to subdue the offender. And the law enforcer's failure to issue warning is excusable. So, may mga instances, mangyayari mga tol na hindi mo na kailangan mag-issue ng warning, no? So, kahit hindi ka mag-issue ng warning, okay lang. Halimbawa, hinahabol mo yung magnanakaw, yung kanina nagnakaw ng bag na pink. Ha? Tigil! Pulis to! So, sa isip-isip, putang na, pagod na ako kakahabol sa'yo. Diba? Ganun. Eh ngayon, tumigil nga sa mga tol. No? Kaso pag tigil, sabi lang sa'yo, habulin mo ako. Halimbawa, hinahabol mo yung magnanakaw, diba? So, hindi ka pa nakasigaw ng warning na tigil, pulis to. Since, siyempre, alam naman yung taong magnanakaw pag tumatakbo, lumilingon-lingon din yan, di ba? Kung may humahabol sa kanya. So, ngayon, sa kakalingon niya, nakita niya, naka-uniform kayo, pinahabol ako ng lespo. So, yung pulis, hindi pa nakaka-warning, hindi pa nakasabing tigil, lespo to. O, huminto, tapos paghinto, bumunot na ng baril, tapos, siyempre, ano pang gagawin niya pag bunot niya ng baril? Malamang babarilin ka, di ba? So, yung moment na bumunot na siya ng baril na nakita mo, siyempre, mga tol, seconds lang yan, mga tol. Di ba? Alam nga naman bumunot ng, ano yan? Slow motion, di ba? So, pag bunot niya pa lang, ikaw na lespo, di ba? May discretion ka na dyan, mga tol. So, dapat, alam mo na yung gagawin mo. Siyempre, dapat, mas mauna ka kasi yung babagal-bagal ka, tigok ka, di ba? So, yun yung sinasabi kanina dyan na imminent, meron ng threat sa'yo, no? So, yung threat daw ay imminent na. Kung andyan na, kitang-kita na eh. Kung seconds lang, mamatay ka na. So, dapat maunahan mo na siya, mga tol. Kasi, siyempre, papasok dyan yung self-defense, mga tol. Kaninong buhay ba ang mas importante? Yung sa'yo o yung sa kalaban mo, sa kriminal? Siyempre, mas puprotektahan mo yung sarili mo, di ba? Kaya mo, nag-aral ka ng 4 years, nagpakahirap ka sa training, tapos made-deadball ka lang, di ba? Dapat hindi ganun. So, yun yung mga tol, no? So, pag-issue ng warning, so sabi nga, hindi yan siya absolute. So, dapat, common sense din mga tol ang gagamitin, ha? Huwag kayong papauna para hindi kayo made-deadball kaagad. Doon naman tayo sa section 2, sabi dito, reasonable force. Okay? Ito, para mas maintindihan nyo yung, ano ba yung reasonable force. Kumbaga yung tama-tamang puwersa lang. Tamang puwersa lang, mga tol. So, during an armed confrontation, only such necessary and reasonable force should be applied as would be sufficient to overcome resistance put up by the offender. So, sabi rito mga tol, as a general rule, hindi bawal yung force, pagpuwersa. Pero dapat, reasonable lang siya. Tamtaman lang mga tol. Hindi yung susobra dun sa, sa ginawa niyang acts. Halimbawa, may dala tayong warrant of arrest. Hulihin natin si Pedro Pintuco, mga tol. Meron tayong warrant of arrest. May aggression. Puntahan natin. Pagdating natin dun sa bahay, andyan po ba si Pedro? Tapos, si Pedro pala nagluluto rin sa loob. So, paglabas niya, may dala-dala siyang kawali, mga tol, kasi magluluto siya eh. Tapos,
sabihin nyo, papakilala kayo, anong reason nyo, ba't andun kayo, kasi meron kaming warrant of arrest sa'yo, Pedro. O tapos si Pedro, siyempre, ayaw maparesto mga tol. Halimbawa, yung kawali, no? Nakaganon siya sa'yo. Huwag ka lalapit. Huwag nyo kong arrestuin, papaluin kita. Halimbawa. Halimbawa, ganun yung sabi mga tol. O, tapos ikaw na pulis, sobrang takot mabukulan. Kasi kakapagupit mo lang, kakapapacial mo lang, may date pa kayo ng jowa nyo mamayang gabi, binaril mo ngayon mga tol. Kawabas Pedro, patay mga tol. Siyempre, binaril mo eh. So, dun sa scenario yung binigay ko mga tol, di ba? Yung ginawa ba ng pulis na pagbaril kay Pedro, reasonable ba yung force niya? Kumbaga, katanggap-tanggap ba yun? Tama ba yun dun sa threat na inano ni Pedro, pinakita dun sa acts niya na nahatawin ka ng kawali, di ba? Tapos mabarilin mo. So yung means mo, yung ginamit mo, no, para ma-prevent mo yung pag-attack ni Pedro, hindi siya reasonable mga tol. Unreasonable siya. Kasi kung gano'n lang ang situation mga tol, kawali, pwede dun mo nagamitan ng mga karate skills mo yan. Kung meron ka, di ba? Mga mala FPJ mo na left and right, uppercut dyan, ano, di ba? Suntukan na kay Pedro, di ba? So, pero yung para barilin mo siya at patayin, hindi na siya reasonable force mga tol. Ganun na yung kasimple mga tol. Dapat binabagay nyo lang din yung ano sa situation. Pero kung baril yun mga tol, ang hawak ni Pedro, or akmang bubunot siya, o ano pa bang gagawin pag bumunot, di siyempre mamamaril yun. Yun, pwede nyo na siyang unahan mga tol. Diba? Ganun na kasimple mga tol. So, sa section 3 mga tol, use of weapon. So, parang yun na rin yung example natin kanina, no? Kasi sabi dyan, the use of weapon is justified if the suspect possess imminent danger of causing death or injury to the police officers or other person. So, dito sa section 3 mga tol, yung use of weapon. So, yun na rin yung parang example natin kanina. Kasi talagang sabi dito sa ano natin sa police operation procedures, the use of weapon mga tol is justified lang siya if yung life mo, yung buhay mo ay nasa panganib. Kasi meron tayong tinatawag na ano, sa justifying circumstances. Yan, pag-aralan yun sa criminal law. Yung self-defense, defense of stranger, defense of relative. So may mga requisites yan mga tol, may mga requirements. Hindi mo pwedeng sabihin na ito self-defense na kaagad to, ito defense of relative. So, dapat i-comply mo yung mga requirements or requisites para masabi natin self-defense yan, di ba? Hindi pwedeng basta-basta ka na magsabi. So, siguro sa sunod na subject natin, yung pag doon na tayo sa mga criminal law, mag-share din tayo ng konti mga tol, yung mga nalalaman na din natin na konti para kahit pa paano makatulong sa inyo. Yan, doon na natin yan, isa-isahin yung mga requirements, requisites nga mga yan. So, dito muna tayo sa sa overview lang nitong police operation procedures natin para magka-idea lang kayo kahit konti mga tol. Unti-untiin lang natin to. Saka pipiliin ko lang din mga tol kung ano yung mga importante na pwede nyong malaman, na pwede kong ma-share. Hindi naman lahat to kasi ang dami nitong iba, mahaba. Kumbaga, kung ituturo to, isang semester to. Di ba? Hindi natin to pwedeng matakil ng ilang oras. At wala na rin kayong maintindihan pag gano'n nakahaba. Ito, para hindi masyadong mahaba mga tol, gagawin ko lang ito ng part 2. So, police operation procedures part 1, tapos part 2, part 3, para hindi masyadong mahaba. Kasi pag nabaan ko masyado, wala na, tatama rin na kayo makinig. Diba? So, yun, siguro yun lang muna mga tol. Tapos, next naman natin, may topic yung about sa arrest, warrant of arrest, yan. Sa criminal procedure yan na subject nyo pag nag-criminology kayo mga tol. So yun mga tol, sana kahit konti meron kayo nakuha. Sana wag nyo kalimutang mag-like sa ating YouTube channel. like yun mga tol, para gusto maganda kasi makita ko madaming like yung maraming numbers yung nagla-like. Diba? Para ganahan naman si Wangbu, pang motivation mga tol. So yan lang muna sa ngayon mga tol at ako'y may gagawin pa. Salamat sa panonood nyo mga tol. Bye mga tol, I love you all. Mama tutu.